Marami sila, lalo't hindi lang naman iisa ang mga kapitbahay nilang buwaya. May kuha mula sa bangka ng tila na padaan lang naman na maliit na buwaya. Merong malaking buwaya na umahon para magpaaraw. Magtatanong na po sana kami regarding po sa report na may nawawalang bata daw po dito sa Balabac po matapos atakihin ng buhaya. Ay sir, bali po sa ating reported incident po sir, bali po meron pong nawawalang bata sa Barangay Katagupan po. Buaya, nakita namin taon na dito nagadaan-daan ganyan. Bago hindi lang namin ginatingnan lang ganyan. Pinapabayaan lang namin. Kumakain ng mga kambing namin, marami yan. Malaki talaga. Kung mga sobra 2 di pa, ang haba. Sa katagalan sabi ko, mamaya talbos kayo ng kangkong doon sa kalsada. Huwag lang kayo maglapit po yung banda doon kay may buhaya. Malaki pa baha, bakit dalay niya yung mga kapatid niya maliit pa? Sabi niya raw, dito lang kayo muna. Magtuloy ako sa bahay. Pag ano niya sa tulay ganyan, kinagat agad siya. Sabi ng mga kapatid. Sa ulo. Bago pagkagat, dinala na doon. Pababa, ganyan, kasi malaki tubig. Paglaglag niya sa tulay, kinagat na sa ulo. Na yung mga kapatid niya maliit pa, nagtakbuhan na dito. Tamang-tama nandito ako, nagyak yung bata. Ay, binitawan ko yung plato. Pagbitaw ko ng plato, diretso ako doon. Pagkatapos tinignan ko yung bata, 2. Sabi ko sana, bakit ka nagaiyak? Sabi nila, ng 2 bata maliit, ate namin kinagat ng buhaya. Nasabi ko sana, sabi niya doon na tinangay na papuntang baba. Kita ako yung tulay. Di, putol. Na binagsakan, pinalo ng buhaya. Tapos pinuntahan ko yung tatay nila doon, maghingi ako tulong. Hinanap yung buhaya, nawala na talaga. Kinapa sa ganyan, wala talaga makita. Malalim nga, pero wala na sa akin yung kamatayan ko kasi blanco na yung isip ko. Sakit nga talaga. Yun ang inapag-naasahan namin. Bago kung mayroon yung mga resibo, siya na yan magkwinta. Kasi ako hindi marunong, siya na yan lahat. Kung mayroon kami gagawa hindi namin alam, siya naggagawa. Yung mga sulat, siya nagagawa. Maglinis sa mga kapatid niya, magluto ng mga pagkain namin. Ito ang pinakamaraming ilog, Barangay Katagupan. Estimate ko mga 30 ka ilog. Lahat po ng may ilog, lahat yan may buhaya. Kalsada po. Paano po na umaapaw po yung tubig po dito? Umaapaw po siya dahil dyan may ilog siya dyan sa tabi. Malalim po, mga hanggang bewang. Kung hanggang bewang po yung tubig, possible po na, for example, yung buhaya po natin, pag galing sa ilog, nakakapunta po Nakakarating dito? po talaga siya dito mismo sa lugar na ito, sa gitna ng daan. Paano po kapag nandito po yung buhaya, ano ginagawa po ng mga residente po natin? Hindi na lang po tumatawid. Yung iba sanay na rin po. Basta wag lang siya galawin, hindi naman po siya nangangagat. Ako po mismo, talagang takot po ako. Kasi pag naghapak po, naglusong tayo sa tubig, malabo ang tubig, din natin makita. Pag nahapakan, wala po tayong chance na tumakbo. Kasi yung buntot niya lang po makapalo sa atin. Pag higa natin, wala na tayong pag-asa pa makabangon. Very risky rin na magbitaw tayo ng tao para lumangoy doon. Pati gubat po hinanap namin dahil may mga possibility na maaaring dinala niya yung kanyang victim sa kanyang lungga. Pero umabot na po tayo sa hapon, padilim na. Wala po tayong nakitang bakas man lang na posibilidad na doon niya dinala yung biktima. Maliban po doon sa na-recover ng tiyuhin noong November 9 ng hapon na damit na ginamit ng bata na pampandong sa kanyang ulo.
During the conduct of search and rescue operation, nadaanan natin yung mga tanbarks din doon sa may gilid ng ilog, malapit doon sa Bukana. More or less 100 sacks ng abandoned tanbark. Tanbarking, isa po itong pagkukulik, pagbabalat po sa puno ng mangroves. Tinatanggalan po nila ito ng balat, then binibilad nila. Isa rin po yan sa pag-alerto ng mga buhaya. Didistract po yung lugar nila. Sa haba ng ilog na aming binyahe, sa ilalim ng Bakawan, wala kaming nakitang kahit anong traces at hindi rin nangangamoy malansa yung tubig na indication na may isang patay. Since 2015, meron kaming isa reported. 2016, 4. Ngayon, 2017, yun ang 4 na medyo may nawala. Nawala, ibig sabihin yung kinain siguro. Ang reported cases namin sa 2017, 3 cases sa Barangay Katagupan. Dito po sa lugar niyo po tayo, may nakikita po ba kayong mga buhaya? Oo. Minsan yan, doon sa kabilang dulo na yan pag ganyan, pagka ganitong umaga o kaya nag-uulan init. Nandiyan lang yan sila. Nagkapakati sila sa mga ganito. Ito yan ikot lang yan dito paghapon. Nakain nga kambing yan dito. Baboy ko nga, tinangay ng buhaya dyan kain sa tabing playa. Ano yung ginawa niyo po doon, Mami? Wala, kasi takot din kami. Yung mga aso, pati yung kambing, nadidiktima na nila. Yung mga buyan na diyan. Araw-araw po umaga po hapon bilangin namin po. Kasi takot kami sa amo namin. Ang epekto po dito, humina ang kanilang kabuhayan tulad ng pagbububo, ang panghuli ng alimango. Yun lang naman po ang hanap buhay ng tao dito, pati yung seaweeds. Hindi po namin maiwasan na kahit may babala dahil po sa kahirapan. Ang una pong ng ganyang buhaya is kung sila po ay gutom, ginagambala po sila pag sila po ay during breeding season nila, yan po sila agresibo. Si Islina bilang estudyante ay napakabait. Ganun siya mag-aral kasi kuha siya na maging atleta namin. Masakit para sa amin na mawala siya. Yung family ng bata, continuous pa rin sila doon sa portion sa may ilog. Sa experience natin, after 3 days po, kung talagang lulutang at lulutang yung bangkay. But then ito po, matagal na, wala na talaga tayong nakita. Sige pang paghanap. Kasi gustong-gusto namin makita talaga siya. Yun lang kailangan namin, kahit buto na lang niya makita, buhok niya, kung sakali magpakita pa siya sa amin. Halimbawa namatay siya sa sakit niya, may puntahan natin yung libing niya, na yun si Ruwala. Tay, meron po ba kayong mga natagong picture po ni Islina? Wala po, sir. Hindi ka talaga sirtisin. Masakit talaga sirtisin. Gusto namin makita katiin kapatid mo, iyak na yun. Kapatid mo maliit, napanap na talaga sa iyo. Yun na gusto namin hingiin sa inyo na makita ka na. Kahit isang nginsis na lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.